Welcome back to my channel. I'm Jeff the Dev. So we're here to talk about loops. So what is loops? So yung loops is loops is yung parang uulitin mo yung bagay paulit-ulit, ganun. Yun lang yung concept. So gawa muna tayo ng script. Tapos i-disable natin yung operator. Tapos pangalanan natin na So, may dalawang klase ng loops, yung for loops at while loops. So, para saan ginagamit yung, ano ang for loops? Basically, ito yung specific loop. Ito yung simplest explanation. Parang may specific kang number na na ilulup mo siya. Let's say, um, um, let gusto ko 5 beses mo lang siyang ipiprint. Di tulad sa while loop na di mo alam kung kailan mo parang kung di ka sure kung ilan yung ipiprint mo. So, yun yung pinakaib yung um, concept nun. Yung for loop parang specific loop, specific talaga siya na parang um, yung sinabi ko kanina parang kailangan 5 lang beses mo lang ipiprint while loop yung di ka sure sa dami ng ipiprint mo. So, para maagawan, so ang pag-uusapan muna natin yung for loop bago yung while loop. Pag gagawa ng for loop, madali lang naman. So, ilalagay mo na yung keyword na for. Tapos yung kung anong number ka magsisimula. So, magsisimula tayo sa 1. Tapos, ilang beses mo siya uulitin. 5 beses na siyang uulitin. Tapos, sa pangatlong comma, yun yung kung ilan yung i-increment natin. Like, after ng isa, gaano karami. Um, Parang i-increment mo. Bigyan ka example. When instead na 1, 2, 3, 4, 5, ang ginawa niya, inad niya lang dito. So, yun yung purpose niyan. So, 1 plus 2 is 3. 3 plus 2, 3 plus 2 is 5. So, yun yung sabihin niyan. So, kahit na wala yan, ganun rin naman. Pero, normal value yun is 1. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, yung while loop naman, yung ganito. While I is pag gagamit ka ng ng while, kailangan may variable ka. Let's say yung I, kailangan may variable ka dito. I is 10, 1. Kung yung 10 is mas malaki sa 1, ipiprint natin to. Hanggat mas malaki yung 10 sa I, let's say yung 1. Dito, kailangan mong manually i-increment like I plus 1 or yung compound like 1 plus 1. Ang concept nito, kung ipiprint niya yung nandito sa loob. Tapos after niya ma-print lahat is uulit siya ulit. Tapos ipiprint niya print niya to ulit. Tapos pag natapos niya i-plus, let's say 1 plus 1, 2, naging 2 na siya. Babalik ulit siya dito. Hindi siya magpuproceed dito kasi loop to. So, kailangan matapos niya yung loop. So, ulit siya ng hanggat yung I natin hindi siya greater than 10. So, ulit-ulitin niya lang to. So, yun yung concept ng So, paano natin magamit to sa game? So, kung marami kang parts, tapos gusto mo makuha lahat yung mga parts doon. Tapos,
i-change yung properties nila isa-isa, pwede mo naman gamitin tong for loops. Pero may i-add ka lang. Pag kasi sa game, parts yung tinutukoy yung instance, kailangan gagamit ka ng get children, tapos folder. So, paano gumamit ng paano mag-add ng folder? Simply, pindutin mo yung plus sign, click mo yung folder, tapos mag-add ka ng parts, tapos yung parts ilagay mo sa folder, tapos yan. Since may tatlo na tayong parts, pwede natin siya magamit. Part folder, tapos i-reference lang natin yung folder. Part folder, workspace at part folder. Tapos gagamitin natin yung I1 may bago pa akong ituturo sa inyo, yung ganito ito, p-value in pairs. Ginagamit to kung hindi naman numbers yung kukunin. So, ano yung key? Basically, ito yung index 1, 2, 3, basta number siya. Ano yung number nito? 1. Ito yung number 2, number 3. Tapos yung value is yung part 1. Ito yung part. Let's say yung key natin is 1. So, ito yun, 1. So, kung yung key 3 is 2, ito yung value natin. So, print natin yung key value. Oops. Sa pairs, ignore mo muna yan. Lagay na lang natin yung part folder, tapos get children. So, ibig sabihin yan, kukunin niya lahat yung child neto. Sinabi ko nga sa inyo nung diba, kung yung child, anong child neto? Yung camera train, part folder. Tapos, yung child naman ng part folder is part. So, kukunin natin tong tatlo. Tapos, ipiprint natin siya. 1, diba? 2, 3. So, kita nyo naman. So, since nakuha na natin yung tatlong yan, pwede natin sila baguhin. So, bawat so, yung brick color, pwede natin siyang bago. Iba-ibayin yung kulay, task that way. 3 seconds. So, yung isa dyan, magiging iba yung kulay. Diba? Simula, 1, 2, 3. So, yun yung or pwede mo naman, tapos, task 3 seconds, value. Sa unang iteration is yung part 1, ito. So, una niyang gagawin sa value na to is ipapalitan niya yung value 1 or key 1, yung 1 value part 1 part, ito yon is ito yung gagawin niya, kukuha siya ng random na brick color. So, by the way, kung di mo alam yung brick color, ito lang yun, brick color. Tapos, pag gagawa ka ng bagong brick color, kunin mo lang yung brick color na yung keyword na yan. Tapos, kung gusto mo na custom, ikaw na bahala. Pilitin mo lang dot, tapos may lalabas dyan ang new. Tapos, lalagyan mo ng string, like really red. Yan. So, since, tatlo to, kailangan magkakaiba yung tatlong part to, kailangan magkakaiba, hindi yung parehas. Kasi hindi natin malalaman kung alin yung pagkakaiba-iba ng parts.
So, ito yan. So, try natin ulit. 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tanggal. Tapos, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tanggal. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tanggal. So, yun lang ang ibig sabihin nun. Sa while loop, not sure kung pwede naman siya gamitin while, pero, hindi ko pa siya pwedeng i-recommend na gamitin ngayon since hindi ko pa nga natuturo yung break since saka ko na lang gagamitin yung while sa parts folder kung naturo ko na yung break or continue kasi mahalaga yun para may stop natin yung while loop. So, yun lang. Kung may natutunan, So, kung may natutunan man kayo, goods. Pero kung wala, ulitin nyo na lang or stop nyo muna. Tapos, pahinga muna kayo. Tapos, balik kayo. Ganon. So, ayun lang. At, wait lang. Bago kayo mag-leave, like and subscribe kasi gusto kong matulungan yung ibang Pilipino na matuto rin ng scripting. So, ayun lang naman siguro.